Marami sa ating mga kababayan ang mas pinipiling magtrabaho sa ibang bansa upang maging kasambahay dahil naniniwala sila na iyon ang isa sa mga paraan upang mabago o umunlad ang kanilang pamumuhay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Si David ay isang successful businessman. Kaya naman, halos lahat ng bagay na pinapangarap niya lamang noon ay naabot niya na. Nakapagpatayo siya ng napakaganda at napakalaking bahay. Nakabili ng mga sasakyan, nakapag-asawa ng maganda at higit sa lahat ay hindi na siya namomroblema pa sa pera. Masaya si David sa mga bagay na mayroon siya. Ngunit, isang araw, nalaman niya ang isang balita na magpapabago pala sa kanyang buhay. Ayon sa mga doktor, mayroon siyang lung cancer at sa kasamaang palad ay nasa stage 4 na ito. Wala pang lunas sa sakit na ito kaya ang tanging magagawa na lamang nila ay bigyan ng gamot si David upang kahit papaano ay maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Ipinagtapat rin nila na ilang taon na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Maswerte na siya kung mabubuhay siya ng 5 taon. Mula nga nang malaman ni David ang kanyang karamdaman ay nawala na siya ng ganang kumain. Hindi na siya halos makatulog sa gabi at nagsimula na ring lumabas ang mga sintomas ng kanyang sakit. Ni hindi niya na kayang bumangon mag-isa dahil sa panghihina. Ang kanyang negosyo ay inasikaso muna ng kanyang mga assistant. Hindi rin lubos akalain ni David na sa hirap ng kanyang kalagayan ay nagawa siyang pabayaan ng kanyang sariling asawa. Imbes na alagaan siya nito ay palagi siyang sinasabihan ng mga masasakit na salita. Kahit nakikita na siya nitong nahihirapan ay iiwanan lamang siya nito ng mag-isa. Mabuti na lamang at nagkukusang loob ang kanilang kasambahay na si Elena. Inalagaan niya si David kahit pa ang kontrata niya lamang ay maglinis ng bahay. Makalipas lamang ang ilang buwan, naging malapit na magkaibigan na silang dalawa. Habang ang asawa ni David ay nagpapakasaya sa piling ng ibang lalaki, si Elena naman ay patuloy sa pag-aalaga kay David. Siya ang nag-aayos ng lahat ng mga pangangailangan nito, mula sa pagkain, mga gamot at regular na check-up ni David sa doktor. Di nga nagtagal ay lalo pang lumala ang kanyang kalagayan at kasabay noon ang hindi pagtrato ng maganda sa kanya ng kanyang asawa. Nagsimula na rin itong magdala ng kung sino-sinong lalaki sa kanilang tahanan at natutulog sila sa katabing kwarto ni David. Samantalang si David ay nag-iisa sa kwarto habang naghihirap dahil sa kanyang karamdaman. Isang araw, lumabas si Elena upang mamili ng kanilang pagkain at iba pang mga pangangailangan. Noong makabalik siya sa bahay ay nagulat siya nang maabutan si David na nakahiga sa sahig. Marahil ay nawalan ito ng malay dahil sa sobrang panghihina. Ang kanyang asawang si Miley ay naroon lamang sa kabilang kwarto. Ngunit mukhang wala itong pakialam kung ano ang nangyayari kay David. Tinulungan ni Elena si David na bumangon upang humiga sa kama. Binihisan niya rin ito dahil nalagyan ng suka ang kanyang damit. Matapos noon ay ginising niya na ito upang bigyan ng makakain at pinainom niya na rin ito ng gamot. Noong mukhang okay na si David ay tinanong siya ni Elena, "Bakit mo hinahayaang tratuhin ka ng ganyan ng asawa mo?" Hindi sumagot si David, ngunit makalipas ang ilang minuto ay nagsalita ito at sinabing, "Elena, halos magdadalawang taon mo na akong inaalagaan. At sa tagal ng panahong iyon, kahit kailan ay hindi kita nakitang nagreklamo o nagalit sa akin. Masaya ako dahil nandito ka sa tabi ko bilang mabuting kaibigan. Hayaan mo, balang araw ang kabutihan mo ay masusuklian." Nakangiting wika nito. Naging matalik na magkaibigan sa Elena at David, subalit di nagtagal. Tulad ng inaasahan ay pumanaw si David dahil sa kanyang karamdaman. Napakalungkot ni Elena dahil sa pangyayaring iyon. Napagpasyahan niya na ring mag-resign dahil tuwing nakikita niya ang kwarto ni David ay naaalala niya ito na lalo pang nagpapalungkot sa kanya. Isa pa, ayaw na rin siyang makita ng asawa ni David.
Noong huling araw niya sa trabaho ay maaga siyang nagising upang ayusin ang kanyang mga gamit. Aalis na sana siya ng bahay nang biglang dumating ang abogado ni David. Naroon pala ito upang basahin ang huling habili ng yumaong si David. Kaagad niya itong ipinaghanda ng makakain. Excited ring naupo ang asawa ni David at kitang-kita rin ang ngiti sa mukha nito. Unang binasa ng abogado ang tungkol sa naiwang bahay at sasakyan ni David. Ipinapamana niya ito sa kanyang asawang si Miley. Nang marinig niya ang bagay na ito ay lalo pang lumaki ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit, ang mga sumunod na sinabi ng abogado ang nagpagulat sa kanilang lahat. Sa pagpapatuloy ng abogado, sinabi niya na ang pera ni David na nagkakahalaga ng $1.3 billion ay ipinapamana niya sa kanyang kaibigan na si Elena. Biglang nagbago ang itsura ni Miley. Napasigaw rin ito at sinabing, "Ano? Kay Elena mapupunta? Paano nangyari yun? Baka mali lang ang pagkakabasa mo." Galit na sabi nito sa abogado. Sumagot naman ito at sinabing, "Ma'am, binabasa ko lamang kung ano ang iniwan ng inyong asawa. Kaya kung maaari ay hayaan niyo akong magpatuloy sa aking binabasa." Sa pagpapatuloy ng abogado, sinabi niya na ang kumpanya ni David ay ipinapamana niya kay Elena at wala nang iba pa. Galit na galit si Miley sa kanyang mga narinig. Ngunit wala siyang magawa kundi ang makinig sa sinasabi ng abogado. Matapos noon ay kinuha ng abogado ang iniwang sulat ni David. At nakasaad sa sulat ang mga salitang, "Para sa aking napakabait na kasambahay na si Elena. Ikaw ang aking naging matalik na kaibigan sa pinakamalungkot at pinakamahirap na yugto ng aking buhay. Ikaw ang guardian angel ko sa mga huling taon ko dito sa mundo. Hindi ko alam kung papaano kita mapapasalamatan sa lahat ng kabutihang nagawa mo. Isa kang tunay na kaibigan. Napakabuti mo sa akin. Ikaw lamang ang kaisa-isang tao na nag-alaga at nagbigay ng pag-asa sa mga panahong nag-iisa ako. Maraming salamat sa lahat. Lagi mong tatandaan ang sinabi ko sa iyo. Ang iyong kabutihan ay masusuklian sa tamang panahon. Narito ang aking regalo at sana ay ipagpatuloy mo pa ang ginagawa mong kabutihan. Para naman sa aking asawa na si Miley. Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin kung gaano kalungkot at kasakit ang mga alaala ko tungkol sa iyo sa mga huling taon na ako'y nabubuhay. Wala akong gustong sabihin pa sa iyo. Ipinamana ko ang bahay at mga sasakyan dahil sa isang dahilan. Lagi mo itong isinusumpa at sinasabihan ng kung ano-anong hindi magagandang salita. Isang kasalanan kung ipapamana ko ito sa ibang tao. Masaya ako dahil sa huli ay nalaman ko ang tunay mong pagkatao. Sana ay magawa mo ang mga bagay na gusto mong gawin habang ikaw ay nabubuhay." Napatungo na lamang si Miley sa mga salita na kanyang narinig. Si Elena naman ay hindi napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang inaalala ang yumaong kaibigan. Ang perang ipinamana sa kanya ni David ay ibinahagi niya sa iba't ibang mga organisasyon na naglalayong tumulong sa mga kapuspalad. Nag-donate din siya sa mga bahay ampunan, paaralan at ospital. Nag-aral din siya kung papaano i-manage ang kumpanya dahil alam niya kung gaano ito pinapahalagahan ni David noong siya ay nabubuhay pa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang ginagawa nating kabutihan ay masusuklian din sa tamang panahon. Saludo ako sa mga kasambahay na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.